Hi guys, Mommy Park is here and today's vlog guys, pag-usapan natin ang napaka mainit na issue today. Ano ba yon? So yan ay ang tungkol kay Nas Daily at kay Wang Od. Okay, so unang-una, medyo mabilis no, anuhin natin para mapag-usapan natin. So unang-una, si Nas Daily kilala yan as a vlogger, una sa Facebook. No, nakilala siya sa Nas Daily na 1 minute, that is 1 minute, see you tomorrow, no? So hindi ko mabigkas masyado yung pangalan niya pero aminado ako, isa ako sa fan niya. And recently, napanood ko ang kanyang interview sa Jessica Soho. Kasi, nagkaroon ng magandang project ngayon si Nas Daily, no, ang Palestine vlogger na si Nas Daily, na magkaroon siya ng project na Nas Academy. Wherein, yung mga personalidad, mga kilalang personalidad at kilala sa kanilang mga craft or sa kanilang mga profesyon ay magkakaroon ng social media or digital platform wherein they teaching yung kanilang mga profesyon. Like for example, si Jessica Soho ay halimbawa si Jessica Soho, 'di ba, sa news siya, news anchor siya. So usually yun yung mga related topics na pag-aaralan within the NAS Academy. Si Catriona Gray, ang ating 2018 Miss Universe, also teaching, no, how to be a queen, something like that, or yung mga tips and advices if you want or if you would like to join Miss Universe in the future. So yun yung mga relevance na kanyang mga topic na i-discuss within the NAS Academy. So, isa sa mga naisip din ni NAS Daily ay mag-join si Wang Od. So, sino ba si Wang Od? So, si Wang Od ay si Maria Ugay, a Filipina tattoo artist from Buscalanting, Tinglayan, Kalinga, Philippines. Ayan. So, siya ay mas kilala na huli at pinakamatandang mambabatok sa part ng Butbut tribe sa Kalinga ethnic group, no? So, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng mambabatok. So, sa kanila, ang ibig sabihin ng mambabatok, ito ay yung mga nagtatato doon sa mga warrior nila, no, within the community, mga warrior nila na kapag napagtagumpay ang mapatay or magapi ang kalaban, sila ay tatatuan at yung mga designs na meron sila sa katawan na itinatato sa kanila every time na makakapatay sila ng kaaway, ito ay merong malalim na kahulugan sa kanila, no? So the more siguro na marami kang tattoo, kung warrior ka that time ng mga old time pa ng ethnic group na ito noong mga panahon na yun sa lugar ng Kalinga, siguro yun yung ibig sabihin na ang dami mo nang napatay at parang tumataas na yung rango mo, parang ganun yung dating. So ang part ni Wang Od doon, isa siya sa mga nagtatato. No, minana niya itong pagtatato na ito mula pa sa kanyang pamilya. So, wala sigurong hindi nakakakilala kay Wang Od, no? So, mabigyan ko nga kayo ng medyo background. So, si Wang Od po, kilala ko na matagal ng years. So, saan ko ba siya nakilala? Through social media. There is one professional photographer named Jake Bersosa who took or shoot portraits and pictures of Wang Od. And then, ipinost ito sa Facebook at doon, by then, nakita ko siya sa newsfeed ko. And then, tiningnan ko to, binasa ko lang yung mga articles tungkol kay Wang Od. So, noon pa, kilala ko na siya. And then, kilala ko na siya, hindi personal, syempre. So, through social media. So, thank you sa social media kasi may mga bagay tayo, lalo na sa mga henerasyon ngayon, yung mga old people na dapat makilala or mga events, mabilis nating nalalaman at nakikilala kasi o nalalaman, natututunan gawa ng dahil ang sa social media ay ma-accessible na siya, no? So, yun lang yung ko ng medyo hapyaw, no? So, matagal ko na siyang kilala si Wang Od through social media. So, hindi pa siya na-i-interview sa mga TV shows, hindi pa siya sobra talagang maugong. Yung mga pictures na likha ni Jake Bersosa ay yun, yung naging daan kaya ko siya nakilala. Okay, so ang issue, ano ba issue ngayon? Nagkaroon ng malaking project si Nas Daily and kaya naman nabuo ang NAS Academy. So isa si Wang Od na naisip niya na maging parte, maging kabahagi nito. According to Nas Daily, 40% of NAS Academy is from Filipino or made by Filipinos, no? Marami ang mga naimbitahan na maging bahagi ng NAS Academy at mga personalidad, no? Hindi basta-basta mga personalidad ang maging naging bahagi nito.
So, naisip nga niya si Wang Od to be a part of it. That is why, pumunta siya sa lugar ni Wang Od to discuss the matters. Okay. So, nagkaroon ng pirmahan, nagkaroon ng pagdidiscuss, nagkaroon ng pirmahan, at ito ay pinirmahan ni Wang Od sa pamamagitan ng thumb mark. Nakasama ang kanyang pamangkin na si Grace. Grace ba yung pangalan? Nakalimutan ko na. Sa sobrang dami ng sinesearch ko talaga, ang hirap magkabisado kasi wala naman po akong script. So, pagpasensyahan nyo na po, no? Suportahan nyo na lamang later on ng research kung hindi pa kayo talaga updated sa mga niyayaw-yaw ko. Okay, balik tayo. So, si Wang Od ay nag-agree according sa binibigay na pahayag ni Nas Daily na nag-agree, and also the immediate family. Walang hindi na bayaran. They make sure na they are compensated, no? Na nabigyan ng bayad. At ang purpose ng Wang Od Academy within the Nas Academy is to teach how to be a tattoo artist, the secrets, the tools, the equipments, how the use of it, something like that. So any topics that related being a tattoo artist na old style, no? Sa style na pagiging mambabato. So I want to also give an emphasis about the meaning of mambabato. Kasi pag sinabi daw mambabato, ibig sabihin ito yung mga nagtatato doon sa mga warriors na nakikipaglaban noon sa mga kaaway. At kapag napatay nila ito ay nagkakaroon ng pagkilala within the tribe, within the community, at tatatuan sila. So lahat, every tattoo na magkakaroon ng isang warrior, it signifies his or her being brave, no? Showing the being brave and conquer the enemies. So iyon talaga yung pinaka thought ng pagiging mambabato. Sila yung nagtatato doon sa mga warriors na yan. Okay. However, dahil sa umaanong panahon, natatakot si Wang Od na baka makalimutan na ang tradisyon na ito. At itong tradisyon na ito ay napaka-secret. Ito ay talagang para lamang sa pamilya. Kumbaga ba, true bloodline lang ang matututong mag-aral nito para maipasa generation to generation. So meaning to say, this is not open to anybody para gawin, no? Para maging mambabato or tattoo artist na yung thought. Kaya lamang, syempre, di ba nga, ang panahon. So dahil yun nga, iniisip na para hindi mawala, nag-continue sa pagtatato si Wang Od in a sense of attracting tourists, no? Malaki ang naging bahagi ni Wang Od sa turismo sa kanilang lugar dahil they are attracting tourists na magpatato at makilala na sila ay nagtatato. So, it gain revenue, no? Para source of living din, di ba? And para hindi mamatay yung kultura. So, bago pa man siya ishoot ng photographer na si Jake Bersosa, ginagawa niya na yon. Dahil according to Jake Bersosa, maugong si Wang Od na kilala sa kalapit bayan lang nila, kilala na nagtatato artist. So, he make up an idea na bilang photographer, picturean, kuhanan, gawa ng portrait, kasi artist din, photographer, di ba? Si Wang Od. And then, post it in social media, magazines, something like that. Actually, nakabasa pa ako ng magazine ng mga pictures ni Wang Od di ko na matandaan, ang tagal na kasi. And then, napakaganda talaga ng pagkakakuha ng mga pictures ni Wang Od that time. That time yata si Wang Od is nasa 96 years old lang, nasa 97. So, dahil doon nakilala nga, no? Pero pinapractice na ni Wang Od yung magtattoo sa mga foreigners, tourists, at saka sa mga kapwa Pilipino na mga dumadayo doon sa lugar nila. So, yung essence ng pagiging salitang mambabato, hindi na talaga yun ganun talaga as in, yun yung thought. Kasi pag mambabato ka, ang ibig sabihin nga noon, ikaw yung nagtatato sa mga warrior. Ngayon, ang tinatatuan yung mga tourists. Just to preserve yung kanilang kultura at yung importante kasi yun yung kanilang kultura na yun, no, true bloodline. So, ibig sabihin, dun lang talaga sa exclusive lang doon sa kanilang mga kadugo or pamilya. So, hindi porket kadugo din ay mambabato ka na. Kasi, tawag dito, kailangan makapasa ka dun sa tamang pagiging mambabato. So, yan, binigyan lang natin ng background history para meron tayong idea. And then, pag nilaya natin, pag-usapan natin. Okay, so, ang issue ngayon,
right after nung decisions na nag-agree, nagkaroon na ng consent, ang si Nas Daily from Wang Od and the immediate family, nagkaroon na ng pirmahan nga ng contract. So, ang binabatikos ay hindi naman nagkaroon ng full knowledge si Wang Od about the contract. And then, she signed. So, sabi naman, before it happens, they make sure, Nas Daily make sure that it is translated of Wang Od niece na yung si Grace, no? Na ito ay bago pumirma talaga si Wang Od ay itin-translate. So, most probably, itatranslate ito into their dialect, no? Yung sa dialect or language ng tribe para maintindihan ni Wang Od. So, nag-sign up si Wang Od. So, dito maiisip natin, may mga pangyayari talaga minsan no, tayo na we are signing a contract without even knowing it. Parang nadadala tayo kasi kung halimbawa, ang nai-discuss lang ay yung mga highlights nung nalalaman ng contract. Pero yung mga ibang importanteng points or importanteng rules, no? Kasi you are binding a contract di ba? Di ba kapag ka nga sinira mo yung contract, parang makakasuhan ka pa ng breach of contract, parang ganun. It's either makukulong ka or pagpe-penaltyhan ka ng kung sino man yung ibinreach mo. Di ba? Parang ganun. So, yon. And then, right after that, nagkaroon bigla ng, nung maging okay na, Nas Daily thought that it's already okay. So, inano na nila, ipin-promote na nila. Actually, nakikita ko siya sa feed kasi follower ako ni Nas Daily. Nung una, nakita ko yung kay Jessica Soho, and then kay Catriona Gray, and then yung recently yung kay Wang Od, and then nagulat nga ako may ganyang issue. So, suddenly yung apo ni Wang Od ay nag-post na wag nang mag-sign up sa Wang Od Academy dahil iyon ay scam. So, paano ba nalalaman na ang isang bagay o gawa o isang tao ay scam? At other word niya na mas madali ay fraud, peke, no? Manggagaya. Iyon, ang noon, para mapatunayang iyon ay scam or fraud, iyon ay ginawa nila without the consent nung talagang tao. 'Di ba? So, may lumalabas ng salitang exploitation. So, ibig sabihin, parang you tinitake advantage ang goodness ng isang tao or yung benepisyo ng isang tao para sa sariling pang-interest, para sa pansariling interest ng isa pang tao or grupo ng mga tao. So, exploitation. So, to protect Wang Od and also the essence and secret of the culture of being mambabatok or being tattoo artist, ay maraming mga salita or comments na kailangan ito ay maimbestigahan ng National Artists and Commission, something like that, ng Philippine Artists, something like that, or bago nabuo ang kontrata ay sana ay may attorney, may lawyer, sapagkat sinasabi na hindi lamang ito para kay Wang Od, kundi ito ay desisyon para sa komunidad, sa tribo. Now, sa aking komento at palagay, so the immediate family, Wang Od and the immediate family came to this idea to agree with Nas Daily. It's because they are the pioneer. Wang Od is the oldest and the only one existing legit mambabato. So, maybe they're thinking that they have the right to, to decide if they want the contract that Nas Daily offering. So, sa part naman ni Nas Daily, kung ang pagkukulang ang pag-uusapan natin, kasi may pagkukulang obviously. Siguro yung sa pagkukulang na baka there is more deep process tungkol dito dahil napakahalaga sa atin ng mga ganitong bagay, no? Dahil ayaw nating manakaw ito ng iba, lalo yung idea. So, ibig sabihin, kumbaga ba, parang baka nagkulang din si Nas Daily na baka there is more pa na hindi lang ganun na gumawa ka ng kontrata. Kasi madaling gumawa ng kontrata and then pumirma ka, pa-notarize nyo. Tapos, may habol doon ang bawat isa dahil nagpirmahan. At kung na-notarize pa, na-public notarize pa to. So, kung yung ipinakita ni Nas Daily sa video ng clip niya ay na kontrata ay nagkaroon ng na-notarize yun, legit yun. And then, kung ibabase naman natin sa sinabi ng apo na nag-post na wag mag-sign up dahil fraud daw, ganyan. Ang pagkukulang kasi nila, nag-react sila wherein everything is over.
I mean, everything is done. Kasi nakapag-sign up na ng agreement ng kontrata Kaya nga, mahalagang-mahalaga, lagi nating inaalam, basic knowledge, basic learning sa anumang mga ginagawa natin. Bago tayo pumasok sa mga bagay-bagay, no, bago tayo makipag-deal, alamin muna natin lahat yung mga dapat nating i-consider. Ito ba ay magbe-benefit sa atin? Ito ba ang tamang proseso? Hindi ba tayo agrabyado dito? Naalala nyo, diniscuss ko yan doon sa trending na si Madam Chanel at saka yung online lechon yung online lechon package na seller, 'di ba? Na sinabi ko doon na bago kasi kayo nag-a-agree sa or nakikipag-deal, alamin niyo muna yung mga rules and regulations, yung mga gusto nyo, yung mga dapat na pag-usapan before kayo makipag-deal or mag-agree. So same as with the family of Wangod. Dapat 'yon ay talagang kung lack of knowledge kayo, there is a more professional or professional people that you can seek an advice before you turn into or sign into a contract. Diba? Kasi importante yan Pinag-uusapan dyan ang pagkakaroon ng mga legal na transaksyon at legal na kasunduan. Now, just in case, no, na iimbestigahan daw iimbestigahan. So, I think that they have both pagkukulang, no? Sa part ni Nas Daily, hindi pa nagkaroon ng hindi sila nagkaroon pa ng further research na para talagang dadaan talaga ng pinaka-deep na dadaan sa legal na paraan yung kanilang pag-i-invite kay Wangod being a part of a Nas Academy. Sa part ng family, may pagkukulang din kasi lack of full knowledge about the contract that they are entering, 'di ba? Or, kaya naman, they are really aware. Kaya lamang ay may sa part ng pamilya ay nagdi-disagree. Kasi in the first place, kung ito po ay sagrado, sikreto, at ito ay hindi dapat ibinabahagi basta-basta kung kani-kanino, lalo na kung paano maging tattoo artist or mambabato. Ito ay allowed lamang sa bloodline. In the first place, hindi na nila tinanggap itong kontrata na ito. 'Di ba? Kasi napakadaling i-explain yan. Dahil kung may translator, very basic. Sasabihin, ganito yung konsepto ng academy. Kapag nagkaroon ng Wangod Academy. Very impossible na hindi nila yan naintindihan, hindi yan nila alam, bago pa naganap ang signing of contract. Unless, ide-deny nila yon, 'di ba? Unless, ide-deny nila. So, we're trying to be, we're trying to be balanced here, no? We're trying to be neutral here. Kasi ang ating pinag-aanuhan dito ay yung mga pagkakamali na nagawa ng bawat kampo. So, I am not a professional. Ako po ay simpleng vlogger lamang. Ako po ay simpleng tao lamang. Naano ko to kasi, dinidiscuss ko to, it's because I am a follower of Nas Daily and I am a fan of Wangod. And syempre, susuportahan natin dahil sariling atin yan. Ayaw natin na ma-take advantage at ma-exploit ang ating sariling kababayan na national artist pa, no? Yung ranking siya, gawad sa manlilikha ng bayan ang kanyang award, no? Parang rank, level as rank of national artist. So, ang naaano ko lang, also, kung makikialam ang mga national artist na yan, no? Yung mga Commission on Culture, kung ano mga ahensya ng gobyerno tungkol diyan sa mga artist, no, sa mga national artist na usapin, sana pala in the first place pa lang na si Wangod ay na-awardan, sana pala doon pa lang idiniscuss na kung ano yung mga do's and don'ts, mga rules and regulations na maaari nilang pasukin at hindi. Sapagkat dahil naging sikat si Wangod sa social media, talagang marami ang gustong siya ay ma-invite sa mga TV, makapanayam, ma-vlog. So, dapat doon pa lang ay mayroon ng rules and regulations kung hanggang saan lamang ang maaaring ipahayag ng pamilya ni Wangod o mismong si Wangod. Or may mga hangganan kung ano lamang ang pupwedeng sabihin. 'Di ba? So the moment na nag-agree ka at iyon ang magiging concept ng Sanas Academy, so doon pa lang mapapaisip ka na ito ay kultura at sikreto at bloodline lamang ang dapat na matuto nito. In the first place, hindi na sila dapat mag-agree.
So, pag-usapan natin ng tungkol na ito ay magiging ng revenue or pwedeng pagkakitaan or pwedeng maging source of income. So, bilang gawad manlilikha ng bayan, Wang-od, receiving monthly 14,000 pesos budget. Bago pa man din yun, nung moment na siya ay na-awardan, isang bagsakan ay binigyan siya ng 100,000. And then, yung monthly na 14,000, it's already a lifetime. So, doon pa lang, nagkaroon na ng advantage ang pagiging artist niya. So, dapat iyon ay dinidiscuss na kung siya ay hindi po pwedeng mag-enter into some form of businesses na magge-generate ng income and then ang mai-involve ay ang kanyang pagiging artist. At yung heritage at yung sikreto at yung kultura ng tribe nila. So, dapat doon pa lang na-discuss na yun. Noon pa lang na-discuss na. So, para maiwasan yung mga hindi dapat i-take as an engagement ni Wang-od. As well as also the family be informed. Kasi nga, lack of knowledge pa eh. Hindi nila, dahil unang-una sa dialect or sa language barrier, doon pa lang may problema na. Kaya, dapat doon pa lang nabibigyan na sila talaga ng mga advices and tips kung ano ang kanilang dapat ikilos or dapat gawin. However, dahil sa pinapractice na ni Wang-od noon pa, right bago pa siya mapunta ng social media, hanggang sa magawaran siya ng award, ay pinapractice niya na yung magtato sa iba't ibang mga sa iba't ibang mga turista. Maybe they sense to it na hindi na ito sakop pa ng mga national yung mga sa government. Kumbaga ba, parang ito ay source of living nila, and dahil sila ang pioneer at sila nga yung si Wang-od nga yung only last, no? So they're thinking that they can decide their own. So tingnan niyo yung logic, di ba? Kasi para maintindihan din natin, nag-decide sila ng ganun-ganun na lang. It's because maybe they are thinking na they can decide what they want, especially if it will help them for living, di ba? If it's will be one of the source of their living. So, yon. So, yung apo ang nag-react. 'Di ba? So, kapag iyan ay nagkaroon ng mga investigations, ano ang maaring, kung sakaling anuman pa, nasiraan si Nas Daily at bumaba pa ang kanyang followers. So, ibig sabihin nun, pwede din niyang i-kontrademanda. Pwede niya mademanda yung nag-post nun. Dahil nasira ang kanyang negosyo, nasira din ang kanyang being as a vlogger, nasira ang kanyang image, 'di ba? So, dapat yung recommendations diyan, dapat ako bilang ako lang as halimbawa kapatid, dun sa apo na nag-post ni Wang-od. Kung meron pala kayong problema and you are not yet ready for that contract pero napirmahan nyo na, siguro dapat kinontak nyo diretso si Nas Daily. Pwede po ba, wag nyo po munang i-commercial, ilathala? Pwede po bang i-review natin yung contract? Kasi para mas fully na maintindihan namin na yung as in talagang lahat kami na dapat ma-involve at makaalam nung bagay na to ay dapat existing or present, no? Doon sa pagde-declare at pagdi-discuss ng contract. Pwede po bang i-cancel muna? Wag muna pong until we further understand or we fully understand and we are really ready to come out it in the market or in the social media. Pwede naman kausapin ang Nas Daily ng ganun. Para irerespeto naman nila yon kahit pa nga may contract na. Kasi iiwasan nila dyan na humihingi kayo ng pabor na wag munang ilathala. Ang iiwasan kasi ng Nas Daily dyan, na baka pag hindi kayo pinagbigyan, baka ma-social media sila. So, masisira sila. So, kaya makukuha sa pag-uusap right before mag-post tayo ng hindi maganda at magparatang ng hindi maganda. So, again and again, paalala, I am not pro Nas Daily. I am not pro Wang-od. We are pro in the right and legal process and right action ng issue na ito. Diba? So, Filipino people love both. 'Di ba? Dahil marami din namang nagawa ang Nas Daily para tayo ay makilala sa buong mundo. And to tell you guys, may mga nagko-comment pa, mga nababasa ko sa ang mga may nababasa ko sa mga comment, may isang nagsabi, ang mga Pilipino daw kasi
parang pagka napansin daw ng mga foreigners, tuwan-tuwa at akala mo ano na kaya atat na atat, no? Alam niyo po kasi, ang tayo, ano tayo kaya tayo, di ba, ano tawag sa atin, third world country. Kaya tayo napag-iiwanan. Kasi we're trying to be like a virgin. Alam mo yon? Dapat nga, matuto tayo na makilala para hindi tayo mapag-iwanan. Para yung respeto mag-gain natin. I-take natin yung opportunity na tayo ay ipinakikilala ng kahit sino man pang vlogger, kahit sino man pang lahi iyan, at they are proud to us. Dapat i-take natin yung opportunity na yon o yung chance na yon na tayo ay makilala at magkaroon man lang, no, hindi man sobrang taas na respeto o tinitingala, at least yung hindi tayo nababastos dahil tayo ay pinagmamalaki ng kahit ibang lahi, pinagmamalaki tayo. Hindi dapat natin iniisip ay ganon, no? Na kesyo daw ang mga Pilipino, napansin lang ng ano, ganyan. Minsan kasi, nagpapapansin na nga tayo sa mga kapwa Pilipino natin, hindi pa rin tayo pinapansin, tina-turn down pa tayo. 'Di ba? Bago pa tayo mapansin. Ngayon, napansin tayo ng ibang lahi. Tapos may sinasabi pa tayo. Pangit 'yon, 'di ba? Hindi 'yun maganda. So dapat we take the opportunity, no, that to be known by the world or to be known globally. Kasi handun yung opportunity na maka-attract tayo ng mga investors, maging maganda ang ating ekonomiya, something like that. Admit it, we cannot stand alone. We cannot stand alone. Okay? We need to take advantage the privileges or the chance to be known in the world para tayo ay maka-attract ng magandang pasok ng revenue ng income dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yun ang dapat, nagtutulungan, hindi tayo nagta-turn down. No? Kung may ugali mang ibang Pilipino ay ganoon yung in negative way, hindi lahat. 'Di ba? Hindi lahat. So nasa sa atin pa rin how we take it, no? How we look into it. Dapat laging positive yung perception natin. Yung we're looking up for a good future and every opportunity we're taking it up. We're taking it. 'Di ba? Ayaw mo nun, nakilala ka. Tapos ganun yung bash dun sa comment. So naidagdag ko lang naman kahit mahaba ang itong video. No? So lesson learned, tsaka unang final comments, may pagkukulang si Nas Daily, malamang. Also yung family. At sana yung sa apo, sana hindi ka na lang nag-post muna ng ganun. Kinausap mo na lang direct ang Nas Daily or the Nas Academy. They will understand you for sure. Kasi ayaw din naman nilang masira sa social media. As well as kayo, ayaw nyong masira yung ding iniingatan nyo. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting! Mwah!